Your leadership style should depend on the developmental level of our employees. Hello, my name is Kevin Remandaban and today I'll discuss isang part ng situational leadership, which is the developmental level of our direct reports. So para dito sa mga leaders dyan, sa mga managers, supervisors and up, ayan, I'm calling out to you. Kasi sinasabi ko sa inyo, there's not a single leadership style na best, na tinatawag nating best. Kasi sa totoo lang, the best leadership style, I guess it's flowing, or it will depend on the type of employees or the type of direct reports that you have. So ano ba ang situational leadership styles na pinag-uusapan natin, or saan nanggaling ang topic na to? So situational leadership is a leadership model developed by Paul Hersey and Ken Blanchard that suggests that there is no single best style of leadership. Instead, effective leadership is adaptive and depends on the situation at hand, particularly the readiness and competence of the team or individuals being led. Ang sinasabi ko lang guys na our leadership style should depend on the type of members that we have. Kaya very useful ang Blanchard-Hersey na situational leadership. Kasi ma-adjust natin kung paano tayo maging leader sa mga employees natin. Kasi hindi naman pwedeng diba, isang leadership style. Paano pag si employee ay mahusay na pero coach ka pa rin ng coach, turo ka pa rin ng turo, magaling na nga siya. So ang mangyayari, mababurnout siya or feeling niya, ay para kong ingot pala, hindi pala ako magaling kasi lahat ng alam ko ay apparently mali kasi turo ng turo si boss. So ang mangyayari, baka ma-demotivate, baka sabihin na hindi siya right fit dito sa company, hindi siya right fit sa team. Worst case scenario, mag-resign. Diba? So iwasan natin yun. One of the first steps actually in situational leadership styles, kailangan muna natin malaman kung ano ang developmental level ng ating direct reports. Ibig sabihin, saan ba sila? Anong klaseng employee ba sila? So bago natin pag-usapan ang developmental level, kailangan muna natin pag-usapan ang skill at ang will. So ano yung skill will? So first skill, of course, yun yung husay, yung galing natin, yun yung talent, di ba? Part yun ng skill of a person. Whereas ang will naman, yan yung motivation ng isang individual. Kapag mataas ang will ng isang individual, motivated yan. Pero pag mababa naman ang will ng isang employee, demotivated. Okay? So ganoon din. Sa skill naman, kung mataas ang skill ng employee, mahusay yan. Pero kapag mababa ang skill ng employee, then needs improvement. Diba? Medyo slow. Diba? May mga ganoon tayong mga employees na matagal pumick up. So yan yung low skill. So ngayon, alam natin yung skill at will. Pwede na natin identify what type of employees or direct reports that we have. We will determine them based on high skill, high will, or low skill and low will. Para mas madaling maintindihan ang types of employees that we have, i-relate natin sa isang sikat na anime back in the 90s. 90s kids, peace tayo dyan. 90s kids. Natatanaw natin syempre ang Yu Yu Hakusho or ang tinatawag natin noon sa Tagalog dub na Ghost Fighter. I-relate natin yung types of employees that we have dun sa anime na yon. Kasi di ba, sa anime na yon, meron tayo yung 4 na bida. Yes? 4 na bida sa Ghost Fighter. So una, si Yusuke, yung bida or si Eugene. Yan. Pangalawa, si Kawabara o si Alfred sa dub. Pangatlo ay si Dennis or sa original si Kurama. And lastly, si Hiei. Yan naman ang si Vincent sa Tagalog dub. So i-relate natin yung 4 na characters na to sa 4 types of employees that we will encounter or currently encountering as a leader.
okay, in your organization. So, una, meron tayong tinatawag na high will pero low skill, or low skill, high will. So, ang low skill at high will, yan ang tinatawag nating D1. Developmental level 1 siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, highly motivated. Taas ang will eh. Highly motivated, bibo, ganado magtrabaho, excited to go to work, to go to the office, excited na to hit the targets, simulan na yung KPIs, etc. Ano yan? Excited talaga yan. Okay? So yan ang isang high will. Pero at the same time, low skill. So ibig sabihin, motivated, excited, pero may kulang pa in terms of skill level. May kulang pa in terms of knowledge. May kulang pa in terms of how things are done in their work. So they're not that knowledgeable, kailangan pa nila ng training, etc. etc. And usually, ang mga D1, sila yung mga newbies. They are the new, freshly employed employees. So sila yung mga mga newbies natin. So ano yan, di ba? Usually, pag newbie ka, excited to go to work. Grabe, bago kong trabaho. Daming excited. Ang saya na tinanggap ako ng kumpanyang ito. Pero at the same time, wala ka pa masyadong alam. Kasi bago pa lang sa opisina, hindi mo pa alam yung kultura, hindi mo pa alam lahat ng mga proseso. Siguro, when you came from a different organization before, you'll bring everything in, di ba? You'll bring your experience. Kaya lang, hindi ka talaga sure kung paano ginagawa. Baka iba yung ginagawa dito sa opisina mo compared sa ginagawa mo noon. So medyo mangangapa ka pa, magpapaturo ka pa, mangangapa ka pa. Yan yung D1. Sino yung D1 sa Ghost Fighter? Si Alfred. Si Alfred ay isang D1, di ba? Excited siya na matuto, excited siya matrain, excited siya na even lumaban sa mga bakbakan sa Ghost Fighter. So si Kuwaba raw, si Alfred, siya ang tinatawag, ang medyo close sa D1. Okay? Babang skill, di ba? Sa apat, arguably, siya yung isa yung pinakamahina dun sa apat. Okay? Na character sa Yu Yu Hakusho or sa Ghost Fighter. Pero, ang iba kay Alfred, go pa rin siya. Willing to learn. Okay? Willing to adjust, willing to okay lang sa kanya na feeling niya malakas siya. Okay lang na nalalayuan na siya ni Eugene o ni Yusuke. Pero okay lang, go lang. Basta I'm here. I will contribute. Matututo ako. Sobrang motivated. Lalo na pagdating sa barkada ni Alfred. Okay? Pag yun ang involved, talagang super motivated siya. So, ang taas ng will niya. Di ba? Excited na makipagsapakan. Excited na makipagbakbakan. Pakita example, no? Pero hindi huwag nyo gagawin sa office yun. Okay, pero excited siya, willing to learn, D1, high will, pero medyo mababa pa yung skill. Let's move on to our next employee. Okay? The next type of employee that you will encounter is the D2, or yung low skill, low will. Mababa na ang skill, hindi na masyadong magaling, di mahusay, nangangapa, pero at the same time, demotivated as well. These are the employees who are usually either nalipat or nabago yung kanilang nabago yung kanilang function, tas hindi sila comfortable doon sa bago nilang function, so demotivated. Tapos dahil bago yung function, nangangapa pa, hindi pa sila sure kung paano gawin yung function na yun or paano gawin yung work. So ang baba ng skill. May mga ganong employees din na sarado na sila. Ayoko na. Demotivate na ako. Sinabihan ko ng boss ko na hindi ako magaling. Medyo mabagal daw ako. So wala na, di na ako gagalaw. Di na ako gikilos at all. Hindi na siya mag-undergo ng training. So ibig sabihin, deflated na talaga. Tapos dahil deflated na, hindi pa siya willing to learn, nagiging low pa yung skill. So yan ang isang D2. Okay, na-imagine nyo ba kung sino yung mga D2 natin? Na-imagine mo ba? Sila yung masakit sa ulo usually. Actually, sila talaga yung mga pinakamahirap na employees or pinakamahirap na direct reports na may encounter natin bilang leader. So, sa dito naman,
Sino naman sa Ghost Fighter ang D2? Ayan naman ay si Eugene o si Yusuke. Lalong-lalo na nung nagsisimula pa lang siya. Di ba nung nagsisimula pa lang siya sa start ng mga episodes, hesitant when it comes to doing the Ghost Fighter things, okay? Or the detective work. Ayaw niya talaga gawin yung detective work ng spiritual world. Gusto niya yung mabuhay. Actually, okay na siyang multo, 'di ba, sa start ng Ghost Fighter. Okay na siyang dead person kasi he feels na hindi naman ako importante. Okay? So mababa talaga yung will. At the same time, hindi pa siya ganun kagaling when it comes to being a detective. Pero hindi siya ganun kagaling pa sa pagiging spiritual detective. So mababa rin ang skill. Lalo na nung after niya ma-resurrect, nung nabuhay na siya, diba? Nag-start off siya, na reluctant pa rin, na tinatamad pa rin siya to do the detective work. Okay, mas gusto niya na lang bumalik sa dati niyang buhay na nakipag-away. Kasi siya one-man gang siya doon sa anime. So, mahilig siya makipag-away. Gusto niya bumalik doon, kaya lang pag tinatawag siya nila Jericho, okay, si Botan na sa Japanese, Charlene naman naman sa dub. Tapos si Jericho naman sa dub. Tapos Koenma naman sa Japanese. Sa original, sa manga. So, every time tinatawag sila ni Jericho at saka ni Charlene, reluctant siya. Ayaw niyang gawin yung spiritual detective work. So, mababa ang will. At the same time, dahil baguhan pa lang siya, mababa rin ang kanyang skill. Actually, mahina pa nga siya before training, 'di ba? Mahina pa siya, ang kanyang armas lang or weapon ay ray gun lang. So, dahil medyo beginner pa lang siya, mababa ang skill. At the same time, mababa ang will. D2, si Eugene or si Yusuke. Punta naman tayo sa third type or third level ng developmental level or third type of employee that you will encounter in terms of developmental level. At yan naman ang D3. So, sino man ang D3? Ang D3 naman ay high skill, magaling, matalino, mahusay. Alam niya kung paano gawin ang trabaho. Pero, low naman yung will. Okay? Ibig sabihin, demotivated. Not willing to do the work. Not excited. Not happy to be in the office. Sa isang brainstorming, yan yung usually na hindi nagtataas ang kamay. Kapag hingi ka ng suggestions, diba? Okay, brainstorming guys. Any suggestions? Meron ba kayong inputs? Ito yung D3, hindi magtataas ng kamay yan. Okay? Hindi siya magtataas ng kamay. He will not volunteer. He or she will not give his or her inputs. Kasi medyo bad trip na yan. Man, patong pinag-uusapan natin ba? Naiinis yan. Low will, demotivated. Pero kapag for example, sinabi mo, okay, ikaw, may suggestion ka ba? Tapos tuturo mo yung D3 mo, ang daming sinasabi. Daming sasabihin, ang dami niyang inputs, ang dami niya palang tinatagong galing or tinatagong knowledge na ayaw niya ilabas. Not willing to let it out, not willing to share unless prompted. Yan ang isang D3. Obvious naman kung sino ang D3 sa Ghost Fighter. Yan yung paborito kong character na si Vincent or si Hiei. Di ba? Magaling siya, mahusay siya, is very talented. Malakas actually siya. One of the strongest dun sa apat. Experience-wise, ang laki na ng experience niya. Ang dami na ng experience in terms of fighting, in terms of even sa dati nga siyang class S eh. Tapos na-demote lang siya dahil sa third eye. Anyway, long story. I'm just saying na D3 si Vincent. Okay? Magaling, skilled, very skilled, malakas na character si Vincent. Pero he is not willing to contribute to the team. Not willing to help his friends. Not willing, hindi nga tinatawag na friends eh. Okay, pero not willing to help others, not willing to chip in sa team dynamics nila dun sa apat. So yan, si Vincent. Sang dito. Lastly, we have our D4s. They are the high skill and high will. Obvious naman.
Pag high skill, matalino, magaling, this person can do the work. This person is experienced. This person is really good at what he or she is doing. At the same time, mataas ang will, motivated, willing to help others. Kapag may brainstorming, sila ang tataas agad ng kamay, maraming suggestions at may laman yung suggestion niya. Hindi lang bara-bara. Okay? Pinag-isipan. These are usually yung mga veterans natin sa company or sa organization na mataas ang kanilang motivation. Okay? So they are usually the ones that sila yung go-to guys natin. Kapag may mabigat at trabaho, sila usually inaasahan natin when it comes to collaboration or delegating the tasks to your team. Sila yung parang first person in mind. This person will do the job, do the work excellently. Kasi alam niyo yung D4 siya. So sino naman na ng D4 sa Ghost Fighter? Yan naman ay si Dennis or si Kurama. Sobrang talino, sobrang galing, di ba? Sobrang lakas din niya na yung character, lalo na pag naging taong lobo or naging Yoko. Nga, maging si Yoko ulit, si Kurama. Pag naging taong lobo siya, sobrang lakas niya. Even not in the Fox form, in the Yoko form, malakas pa rin si Dennis. Malakas pa rin si Kurama. So, maaasahan talaga siya. Highly skilled. And at the same time, mataas sa motivation niya. Dennis actually is one of the biggest contributors in terms of the team dynamics of the four. So, yan. Si Dennis or si Kurama ay high will or high skill. Mahusay siya, magaling siya, and willing to contribute, willing to help others. Siya mismo ang nagpepresenta sa sarili niya when it comes to fighting the evil ones, so evil characters in Ghost Fighter. At yun yan. So yan si Dennis. Isang D4. Ulitin ko, meron tayong D1, low skill, high will. Si Alfred yan. Meron tayong D2, okay? Low skill, low will. Yan ay si Eugene. Nung simula, at least. Okay? We'll go there later. Next naman, D3, we have high skill and low will. Yan naman sa si Vincent. And lastly, we have the D4, our favorite employee, our go-to guy, D4, si Dennis. High skill and high will. But don't worry guys. Kahit na meron tayong mga D2, pwede natin ma-develop yan into a D4. Diba? Posible yun sa totoo lang. Kasi even si Eugene, diba? D2 siya nung start. Low will, low skill. Pero eventually, diba? Nagkaroon siya ng motivation to train. Lalo-lalo na after nung battle nila with the Toguro brothers. Nung kinalaban sila, akala panalo sila. Akala nila malakas sila ni Alfred. Pero yung pala, pinagbigyan lang pala ng Toguro brothers si Eugene. And after nun, na-motivate siya. Nagpa-train, bumalik siya sa training with Genkai or si Jeremiah. Okay, nagpa-train ulit siya. Highly motivated. Yung skill level niya hindi pa ganun kataas compared kala Dennis at Vincent nung time na yon. Pero going there, so naging D1 siya. High will, hindi pa ganun kaano ang skill. Tapos nung in the middle of the Dark Tournament arc, nung na-receive na niya yung Spirit Ball ni Jeremiah, lumakas ng todo si Eugene at naging D4 na siya nung kinalaban niya si Toguro. At least sa Dark Tournament arc, even a D2 can develop into a D4. Just like Eugene. Ang kailangan lang, maging leader ka sa isang D2. We will talk more on how to develop. So alam na natin, di ba? Alam na natin yung developmental level ng mga employees natin. The next question is, what do I do with this? What do I do with this information? Ngayon na alam ko na anong klaseng employees or direct reports ang meron kami or meron tayo in terms of the developmental level. Ano na yung next step? Paano natin magiging
D4 ng isang D2 or D1 na maging D4 or isang D3 na maging D4. How do we do that? Situational leadership style. We'll talk more about that in the next videos.